Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Pisces? Trust the guidance you're receiving. Ang ibig sabihin nito ay alisin sa isip ang worries at saka magtiwala sa divine guidance. Regain your focus. Ang ibig sabihin ng card na ito na kahit merong mga distractions na nangyayari sa buhay mo ay mag-focus ka pa rin sa mga importante at goal mo sa buhay. Welcome abundance into your life. Na ang ibig sabihin magkakaroon ka ng kasaganaan at saka magtiwala ka na magkakaroon ng healing lalo na sa financial challenges mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit pinakita itong trust the guidance. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards na ito para sa mga Pisces? The Star, Three of Swords at the High Priestess. Ang ibig sabihin ng tatlong cards na ito ay kahit na nagkakaroon ka ng emotional pain or iba't ibang hadlang sa buhay mo, pinapaalala na meron pa ring healing at renewal na magaganap sa buhay mo. Lalo na't itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na nasa mahirap na sitwasyon ka, lalo na patungkol sa emosyonal. Meron kasing panlilin lang dito at saka betrayal. Sa career, ang advice ng cards na ito, may darating na oportunidad sa iyo pero hindi mo kailangan maging demanding. Lalo na't ang ilan sa inyo nawalan ka ng trabaho. At ang advice ng mga cards ay huwag kang paapekto sa mga negative emotions mo. May blessings na darating sa iyo, kaya kailangan mo maging patient. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay mas lalong magiging exciting ang relasyon nyo. At ang advice ay kailangan mapanatili nyo ng person mo yung pagkakaroon ng communication at saka teamwork sa relasyon. Ang ilan na nasa relationship, hindi mo to napapansin na may betrayal ang relasyon nyo. Itong regain your focus naman ang alamin natin. Maraming Pisces guys kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo kasi merong person na naglilihim sa person niya. At yung sikreto na yon ay meron siyang karelasyong iba. At ang advice ng cards para magtatagal ang relasyon, importante yung love at honesty. Sa mga single, nakadalawang cards ka na may potential person kang mamimit na siya yung magiging best partner mo. Ang ilang single naman, hindi mo gusto makipagrelasyon kasi naaalala mo pa rin ang nakaraan. Eight of Pentacles, the Fool, at Queen of Cups. Ang ibig sabihin ng card na ito ay magkakaroon ng new beginning. Dahil yan sa hard work mo, nagiging magandang resulta, lalo na pagdating sa financial. At saka ang ilan sa inyo, mareresolbahan mo yung mga pang-araw-araw na issue. At saka, lalo na pagpatungkol sa emosyonal. Ang ilan sa inyo makakatulong yung
galing mo sa paghawak ng financial. At ang advice ng cards ay gawin mo lahat ng best mo para merong reward na kapalit. At dalawang cards na nagsasabi niyan na may prosperity at abundance patungkol sa financial. At para naman sa ilan, kung may problema ka sa financial, kailangan ng tamang pagkontrol. Planuhin mong maigi yung financial na meron ka. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards na ito ay magbigay ka ng time para sa relasyon or family. Kailangan ng memories, yung pagtibayin nyo yung relasyon nyo ng person mo. At saka guys, kung may problema sa relasyon nyo or nakikita mong galit yung person mo, matuto kang makinig. Ito yung way na para mag-improve yung communication nyo. May iwasan yung stress at mas lalo mo siyang makilala. Ito naman yung next na hanapin natin, yung abundance na card. Para naman sa mga single, ito yung time na healing ka at natututo ka sa mga nangyaring negative experience sa nakaraan. Pero syempre, sa ilang single, naghahanap ka man o hindi, meron pa ring potential person na magpapakita ng interest sa iyo. Kaya lang, ang weakness ng person na ito ay yung pagiging mahiyain, kaya hindi agad-agad ay masasabi niya sa iyo na gusto ka niya. Pero i-develop ng person na to yung maging mabuti kayong magkaibigan muna sa umpisa. Four of Cups, Page of Cups, at the Wheel of Fortune. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo feeling mo yung walang pagmamalasakit ang person mo sa iyo. Pero kung ano man yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay matatakasan mo kasi merong bago at exciting na mangyayari sa relasyon mo. At ang advice ng cards ay kailangan planuhin mo or isaayos yung cycle ng buhay mo. At saka magtiwala ka sa talas ng pakiramdam at saka yung naiisip mo kasi yan yung ibinibigay ng guide mo na hint. Tulong niya sa iyo. Para naman sa health, ang advice ng cards ay kung ano yung pwede mong magawa para mapabuti ang kalusugan mo ay gawin mo. Kasi kung tutulungan mo din yung sarili mo, mas makakabuti. Mas mapapabilis yung magandang resulta na hangad mo. Ang ilan sa inyo, ikaw yung tumapos ng relationship nyo or inabandona mo. Dahil sa gusto mo ng kapayapaan sa isip at puso mo. At ang ilang single, tinanggap mo na lang kung ano yung nangyari sa relationship niyo ng person mo. Pero ito pa yung nagbigay sa'yo ng bagong simula at saka naging pabor sa'yo ang kapalaran. Kung ito na yung nai-experience mo, ito na yung time na mamimit mo yung lifetime partner mo. Ang ilan naman, nakadalawang cards ka na sa relationship na iba yung ini-expect mo sa relasyon at ini-expect mo sa behavior ng person mo. Hindi nangyayari kaya nagiging malungkot ka. At para naman sa ilan na nasa relationship, may malaking pagbabago ang relasyon nyo ng person mo kasi nalalagpasan nyo yung mga problemang pinagdaraanan sa relasyon. Itong Ten of Pentacles, ang ibig sabihin nito ay meron kang financial na darating or oportunidad na nakatadhana. At ito yung magbibigay sa'yo ng matagalan na financial stability. At saka ang ilan sa inyo, meron talagang kakayahan or wealthy talaga ang family. At itong Nine of Cups naman, ipinapakita na hindi mo kailangang mag-alala kasi lahat ng paghihirap mo ay may magandang kapalit. Naka-3 cards ka na nga. At saka magiging maganda rin ang relasyon mo sa kapwa.
At isa rin ito sa makakatulong para maipagpatuloy yung kasaganaan sa buhay. Itong The Hangman naman, ang ibig sabihin ay kumbaga natapos mo na yung pagsasakripisyo para sa ikakabuti ng iba. This time, yung sarili mo naman ang iintindihin mo. At saka ito yung time na nilelet go mo na yung mga negatibong naiisip mo. Ready ka na rin para matuto at ma-overcome yung mga challenges na darating pa sa buhay mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it and receive it. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life.